Suho kinalaban ng isang guild nang malaman niyang gumagawa ito ng masama at ipapakita na dito ang buong laban niya sa gwardiya ng dating Beast Monarch kung saan malalaman niya na konektado pala ito sa Itarid. Kaya naman simulan na natin ng chapter 10 up to chapter 13 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Tanong ng lalaki kung nag-reply na daw ba si Suho sa kanila at tiyak daw na matutuwa ito dahil naimbitahan siya ng kanilang guild, pero sagot ng kanyang kausap na tumanggi daw ang ating bida. Hindi makapaniwala ang lalaki sa pagtanggi ni Suho sa alok ng isa sa pinakamalaking guild sa Korea at sagot ng kanyang kausap na wala daw balak sumali si Suho sa kahit anong guild. Iniisip daw ba ni Suho na isa siyang S-rank hunter at sagot ng isa na maaaring tawagan sila ng bida kapag na-realize nito kung gaano kahalaga ang pagsali sa guild ng isang hunter. Marami daw natatanggap si Suho na offer sa mga guild pagkatapos niyang makabalik galing dungeon, pero ang lahat daw ay nais siyang maging porter o taga-mina sa kanilang guild. Kung sasali siya sa guild ay makakasagabal lamang ito sa kanyang pagpapa-level up, kung kaya't hindi na daw niya kailangan pang sumali sa kahit anong guild. Bigla niyang tinanong ang Sandata kung pwede na ba nilang ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap, habang sa isip ng Sandata na ano daw ba ang sinasabi ni Suho na sila ay magtutulungan, pero kung magiging kakampi niya raw ang Shadow ay makakatulong ito sa kanya. Kaya naman bilang kondisyon niya kay Suho ay dalhin daw siya nito sa ibang sanctuary ng Beast Monarch. Tanong naman ni Suho kung alam daw ba ng Sandata kung paano pumunta doon at sagot naman ito na kahit gaano kalayo ang sanctuary ay kaya niya itong matagpuan. Nararamdaman niya na ang gate papunta sa sanctuary ay naglaho na at maaaring ito daw yung tinatawag ng mga tao bilang dungeon break. Kung ganun daw pala ay maaaring naging field type dungeon na ang sanctuary ng Beast Monarch dahil ang field type dungeon ay isang lupain na pinabayaan na dahil sa dungeon break. Ngayon ay nagpaalam na siya kay Tito Jinho upang lumabas dahil ngayon ay pupuntahan na nila ang isa pang lugar ng Beast Monarch. Sa isang kabundukan ay narito ngayon si Suho at sigurado daw ba ang Sandata na tama ang kanilang lugar dahil sa dami-dami ng lugar ay pagmamayari pa ito ng isang guild. Illegal daw kung sila ay papasok sa loob dahil pagmamayari ito ng Yenas Guild na binubuo ng mga gangster na tao. Wika ni Beru na kailangan daw magpa-level up ni Suho upang lumakas, kaya naman si Suho ay sinabing maganda ang dalawa dahil papasukin nila ang lugar. Sinira niya ang CCTV camera sa lugar at ngayon ay wala nang magiging ebidensya at wika ni Beru na naalala niya si Jinmu sa galawan ni Suho. Napansin ni Suho na mahamog ang kanilang paligid at sagot ni Beru na ang hamog ay mula sa magic ng outer space kung saan sinisira nito ang dimensional barrier para gumawa ng bitak at ito ang kanyang naging daan para makabalik sa mundong ito. Ang mga Itarim daw ay gumagawa ng butas sa dimension ng Earth para ipadala ang kanilang hukbo dahil kung mas marami ang magic power nila sa mundo ay mas lalakas ang kanilang impluensya. Ibig sabihin daw ba ni Beru na hindi magtatagal ay may magpapakita na mas malakas na kalaban at kung ganun daw pala ay kailangan niyang magpa-level up agad. Pinakita ang iba't ibang klase ng Chongo na nahati sa dalawang klase ng halimaw at wika ng Sandata na ito na ang oras para ipakita niya ang kanyang lakas. Sagot ni Suho na hindi niya gagamitin ng Sandata dahil may naisip siyang paraan kung paano labanan ng mga Chongo dahil ngayon ibinigyan niya ng uppercut ang unggoy, sabay sipa sa isa pang Chongo at gamit ang Ruler's Authority para ipangatake ng malayuan. Gamit ang bago niyang skill na Storm Slash ay napakaraming paghiwa ang tinatamo ng kalaban at gamit ang kanyang Shadow para maging Sandata ay ito daw ang kanyang style sa pakikipaglaban. Pinuri naman ni Beru si Suho sa kanyang pinakita at sa isip ng Sandata na ito pala ang kapangyarihan ng anak ng Shadow Monarch dahil hanggat mas marami ang kalaban nito at mas matagal ang laban ay mas lalo lamang siyang lumalakas. Ngayon ay kaya na ni Suho na magsamo ng 5 Shadow dahil sa pagtaas ng kanyang intelligence stats, pero wika ni Beru na wala daw ito sa kayang gawin ng kanyang ama dahil kaya nitong magsamo ng 10 milyong mga sundalo pero bigla siyang kinaltukan ng bida. Dito ay nagtatago ang tatlo sapagkat nakita na nila ang daan patungo sa lugar ng Beast Monarch, subalit may mga hunter na gising pa din hanggang sa ngayon, pero tanong ni Suho na bakit narito ang mga ito ngayon dahil mas mainam pumatay ng mga magic piece sa umaga. Isang sasakyan ang papalapit sa lugar at nakita ni Suho na may lumalabas na mga nakataling tao habang ang isang babae ay umiiyak sa mga sandaling ito. Tanong ni Suho kay Beru na ang kanyang nakikita ngayon ay isang human trafficking at payo ni Beru na mas mainam kung hindi sila gagawa ng pagkilos dahil mapapahamak sila kapag nalaman ng Hunter Association na nag-trespass sila sa lugar na ito. Pero biglang nawala si Suho sa tabi ng dalawa dahil agad din itong sumugod at wika ng narrator na ang tatay ni Suho ay isang detective at ang kanyang lolo naman ay isang legendary na bumbero at dahil saksi ang bida sa ginagawa ng kanyang ama at lolo ay pare-parehas sila ng habit na kumikilos agad
kapag nakakita sila ng hindi makatarungang gawain. Sa pagbaba ni Suho ay sinipa niya agad ang isang lalaki sa mukha, samantalang sila Beru ay napahawak na lamang sa ulo at kinagulat din ito ng ibang hunter. Bagsak ang lalaki sa ginawa ni Suho at tanong ng mga lalaki kung sino daw ba ang bida, habang sa isip ni Suho na kusang gumalaw ang kanyang katawan kanina. Ano na daw ang kanyang gagawin dahil isang ilegal ang pagpasok sa teritoryo ng isang guild, at nagkaroon siya ng idea na gamitin ang kanyang shadow upang gawing maskara, sabay-sabing masama daw ang pagkidnap ng tao at gawa nito ng masama. Nais daw bang mamatay ni Suho dahil sa ginagawa nitong panghihimaso, kaya naman agad nilang sinugot ang bida para ito'y patayin, pero iniwasan lang din ni Suho ang bawat atake sa kanya. Ayon sa kanyang pagsasaliksik na ang average rank ng Hyenas Guild ay nasa D rank lamang, kung kaya't hindi niya raw dapat gamitin ang buo niyang lakas, at sa kanyang pagsuntok ay napalipad papalayo ang isang hunter na kinalaki ng mata ng dalawa. Tumalon si Suho papataas upang bigyan ng sabay na pagsipa sa mukha ang dalawa, habang sa isip ni Beru na lumakas na daw si Suho ngayon dahil wala nang magawa ang mga D-rank hunter sa kanya. Sa ngayon ay nasa level 16 na si Suho at matagumpay niyang nahuli ang mga kriminal na hunter, at nasabi ni Beru na napakaganda raw na pinakita ng bida. Nagpasalamat ang tatlong normal na tao dahil sa ginawang pagligtas sa kanila ni Suho, at wika ng bida na maaari na raw umalis ang mga ito at siya na raw ang bahala sa lahat. Sa pag-alis ng tatlo ay natanong ni Suho na bakit kailangan mang-kidnap ng Hyenas Guild, at nasabi naman ng sandata na nararamdaman niya ang rason kung bakit sila pumunta sa lugar na ito. Pinuksan ni Suho ang isang roll-up at nagunantang siya sa kanyang nakita dahil natagpuan nila kung saan ikinukulong ng Hyenas Guild ang mga tao. Tila ba may familiar na energy nararamdaman si Beru, at nasabi muli ni Suho na ano raw ba talaga ang tumatakbo sa isip ng Hyenas Guild dahil nanguhuli din daw sila ng isang tuta. Sagot naman ng sandata na hindi normal na tuta ang nakikita ni Suho dahil ito ang katugon ng dating Beast Monarch, sapagat pagkatapos daw ng digmaan laban sa Shadow Monarch ay nagtala ng gwardya ang Beast Monarch para bantayan ang kanyang katugo. Naniniwala daw ang dating Beast Monarch na as long na hindi mawawala ang kanyang bloodline ay may isisilang muli na panibagong Beast Monarch, pero sa totoo lamang daw ay hindi nito iniiling na may isilang muli na bagong Beast Monarch dahil ang nais lamang nito ay hindi mawala ang kanyang lahi. Nararamdaman daw ni Beru ang energy ng dating Beast Monarch sa tuta, at kung pababayaan nila ito ngayon ay maaari itong mamatay, kung kaya't tanong niya kay Suho kung ano ba ang kanilang gagawin. Biglang may nagsalita sa kanilang likuran at sinabing inaasahan niyang marami ang kanyang kalaban pero nag-iisa lamang daw pala ito, habang sa isip ni Suho na may isa pa palang natitira, at sa kanyang paglingon ay kanyang kinagulat na isang halimaw pala ang nagsasalita. Gaya daw ng kanyang inaasahan na hindi talaga maaasahan ng mga tao, at nasabi naman ng sandata na buhay pa daw pala si Brockie dahil ito raw ang bantay sa kadugo ng Beast Monarch na kanyang tinutukoy. Wika ni Brockie na matagal na raw silang hindi nakita ni Rakan Spang, at nagalit ang sandata dahil hindi naman daw siguro nakakalimutan ni Brockie ang kanyang layunin na bantayan ng katugo ng kanilang master. Ano raw ang ginawa nito na siyang nagdahilan sa kalagayan ngayon ng tuta, pero bigla itong nakalapit kay Suho dahil sino daw ito para hawakan ng kanyang pagmamayari. Sa isip ni Suho na mabilis ang galaw ni Brockie dahil madali lamang nitong nakuha ang tuta, at kahit nasangga niya ang atake sa kanya ni Brockie ay napalipad pa rin siya papalayo. Nag-alala si Beru sa mga sandaling ito dahil sa lakas ng atake ay nabutas ang pader ng gusali, at wika ni Suho na sa lahat ng ataking kanyang natanggap simula noong una ito na ang pinakamasakit. Nagdugo ang ulo ni Suho at medyo nahihilo pa, pero dahil sa ataking iyon ay nag-level up ng isang beses ang resilience ng skill ng bida. Sinabi ni Beru na sigurado na siya sa nararamdaman niya kanina dahil ang energy na ito ay mula sa Itarim dahil taglay daw ito ni Brockie ngayon. Tanong ng sandata na alam daw ba ni Brockie ang ginagawa nito sa katugon ng dating Beast Monarch, pero sagot ni Brockie na ano daw ba sa palagay ng sandata ang dahilan kung bakit nagtataglay siya ng ganitong kapangyarihan kahit hindi niya nagawang protekta ng sanctuary. Normal lamang daw sa kanilang batas na kung sino ang malakas ay siya lamang ang mabubuhay, at sa batas din ng kalikasan ang may hina ay magiging nutrisyon para sa malalakas. Kahit na nga raw ba mahina ang kalagayan ng tuta na kanyang hawak ay mula pa rin daw ito sa tugo ng dating Beast Monarch, kung kaya't ito raw ang naging source ng kanyang nutrisyon. Unti-unti niya raw kinakain ang dugo na meron ng descendant ng Beast Monarch, kaya naman nasabi ng sandata na sisiguraduhin niya raw na papatay niya si Brockie, pero sagot ni Brockie na ano raw ang magagawa ng isang half-blood kagaya ng sandata, at ang katotohanan daw na namatay si Raka na ibig sabihin lamang na ito'y mahina. Biglang ginamit ni Suho ang Ruler's Authority para hiwain ang kamay ni Brockie, at sa kanyang pagbitaw sa tuta ay sinalo naman agad ito ni Beru. Kinuha ni Suho si Fang at sinabing alam niyang galit ito kay Brockie, at nagkataon naman na may kailangan siya dito sapagat ito raw ang unang pagkakataon na magkakaroon ng samahan ng Anino at Pangil laban sa Itarim. Sa wakas daw ay nagkaroon na siya ng clue na konektado sa kanyang
kanyang ama habang si Brookie ay biglang nagbago ang kanyang mata na sumisimbolo sa itanim at isang quest ang nagpakita kung saan kailangang patay ni Suho si Brookie. Naiiyak si Beru dahil wala siyang magawa kundi manood lamang at dito ay nagkaroon na ng malay ang tuta at nakita niya si Suho. Kailangang patay ni Suho si Brookie at sa palagay daw ni Suho na alam niya na kung saan kinuha ang pangalan ng Hyenas Guild at papaano daw nakagawa ng guild ang isang halimaw at may kinalaman daw kaya ang itarim dito. Nakiusap ang mga hunter na pakawalan sila ni Brookie sapagkat si Suho daw ay hindi pangkaraniwang tao kung kaya tutulong sila sa laban. Subalit hindi raw tutunganga si Suho at manonood na lamang na pakawalan ng mga hunter, ngunit biglang binuka ni Brookie ang kanyang bibig at kinain ng ulo ng mga ito. Nabigla si Suho sa kanyang nakita at hindi raw kailangan ni Brookie ang tulong ng iba para kalabanin si Suho, kaya sa galit ni Suho sa kanyang nakita ay bigla siyang umatake pero walang kahirap-hirap itong sinangga ng kamay ni Brookie. Bakit kailangan daw nitong pumatay sa ganong dahilan lamang? Pero sagot ni Brookie na ang malalakas lamang ang pwedeng magdesisyon kung sino ang mamamatay. Sa palagay daw ba ni Suho na kailangan ng rason ng malalakas para gawin ang nais nilang gawin at nakarating agad siya sa malapit sa bida pero nagawa ni Suho na ito'y maiwasan. Patuloy ang pag-atake ni Brookie pero patuloy ding umiiwas si Suho at nang maibaon ng kamay ni Brookie sa lupa ay isang malaking paghiwa ang pinakita na senyales na malakas na pag-atake. Napansin ni Brookie na si Suho ay nakarating sa kanyang itaas at gamit ang Storm Slash ng bida ay nagawa niyang mahiwa si Brookie pero natawa lamang si Brookie dahil hanggang doon lamang daw ba ang kayang gawin ni Suho at maiiyak lamang daw si Fang sa kanyang ginagawa. Pero biglang tumusok si Fang sa likuran ni Brookie at nasabi ni Suho na hindi pa siya tapos sa pag-atake sapagkat pinaikot niya na parang hipo-hipo ang kanyang sandata para bumuon pa ito lalo sa kalaban. Tanong ni Fang kung bakit nagbago si Brookie sapagkat sobrang loyal daw nito sa dating Beast Monarch at dito ay bigla siyang napatanong sa sarili kung may respeto ba talaga siya kay Rakan pero nang ibabaw ang kapangyarihan ng itarim sabay hawak sa sandata at binato ito sa lupa na nagresulta para ito'y masira. Hindi niya raw nirespeto si Rakan at sumusunod lamang siya dati dahil sa tinataglay nitong lakas at sa palagay daw ba ni Fang na mananatili na lamang siyang mabubuhay bilang mahina. Napaiyo si Suho dahil sa nangyari kay Fang pero wika ni Brookie na hindi raw ito ang tamang oras para si Suho ay mag-alala sa iba. Sobrang sakit daw ng pakiramdam ni Suho na para bang mababasag ang kanyang mga buto pero sa tuwing maiisip niya raw ang kanyang ama na nakikipaglaban ngayon sa kalawakan na hindi siya pwedeng bumigay sa laban. Kaya gumawa muli si Suho ng sandata sa kanyang kamay at binigyan ng isang pagsuntok si Brookie sa sikmura at dito ay nagpapalitan sila ng maraming suntok sa bawat isa. Unti-unti namang kumakawala ang energy ni Fang dahil sa basag na ang kanyang katawan pero nais pa daw niyang makipaglaban para sa descendant ng Beast Monarch at tila ba may nararamdaman siya mula sa tuta. Unti-unti ding tumatayo ang tuta sa mga oras na to dahil lumahanga siya sa ginagawang pakikipaglaban ni Suho kung kaya't ating mapapansin na tila ba nagbago ang kanyang itsura sabay na-realize na din ni Fang ang huli niyang dapat gawin sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng lakas sa natitirang descendant ng Beast Monarch. Binigay na ni Fang ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa tuta habang si Suho ay napasandal sa isang pader dahil ngayon ay 21 na lamang ang natitira sa kanyang buhay. Inakala daw ni Suho na lumakas na siya sa mga nakalipas na araw subalit hindi niya magawang matalo si Brookie at sinabi naman ni Brookie na bilang bulati si Suho ay nakakamangha dahil tumagal ito sa laban. Ngayon ay kailangan na raw mamatay ng ating bida at nang malapit ng tumama ang kanyang kuko ay biglang kinagat ng isang lobo ang kamay ni Brookie. Nagtaka si Suho kung sino ang nagligtas sa kanya habang si Brookie ay may idea kung sino ang nilalang na ito dahil ngayon ay lumaki na ang tuta kanina at naging isang ganap na lobo na. Namangha daw ang lobo sa pinakitang pakikipaglaban ni Suho kung kaya't nais daw nitong makipagtulungan sa ating bida habang si Suho naman ay nagtataka kung bakit gusto ng lobo na sila ay magkampihan. Tanong ni Brookie kung hinigop daw ba ng lobo ang energy mula sa espada at sa isip ni Suho na tiniya daw pala ni Fang ang kanyang sarili para mailigtas ang descendant ng Beast Monarch. Dahil nais niya naman daw talagang makipagtulungan kay Fang sa simula pa lamang ay wala siyang rason para ito'y tanggihan at nang ma-recruit niya ang lobo ay may memories na dumaloy sa kanyang sarili. Dito ay pinakita si Brookie kasama ang lobo kung saan sinabi nito na sila'y natalo sa tigmaan at dahil sinusunod daw ng mundo ang batas ng survival of the fittest ay tiyak na marami ang mawawala sa kanila. Siguraduhin daw ng lobo na ito'y lalakas sa kanyang paglaki habang ang tuta ay masaya pa sa mga oras na to pero sa sumunod na eksena ay pinakitang ito'y umiiyak dahil nagulpi si Brookie ng mga nilalang sa kalawakan na mas kilala bilang itarim. Tanong ni Brookie kung bakit hindi pa daw tapusin ang kanyang buhay at sagot ng sanggol na mukhang mapapakinabangan nila si Brookie kung kaya't may isang kristal ang tila ba ilalagay sa kanyang mata habang ang tuta ay naiiyak na lamang. Wika ng sanggol na simula daw ngayon ang trabaho ni Brookie ay manghuli ng mga
mga tao at i-deliver sa kanila ng buhay dahil ang bagay daw na nilagay nila kay Brookie ang magpapalakas sa kanya, pero depende pa rin daw ito kung paano niya ito gagamitin. Alam na ngayon ni Suho kung ano ang alaala na meron ng lobo at ang mga tao daw na kanyang nakita ay directly related sa Itarim at nais daw ng lobo na mapigilan ang pagwawala ni Brookie. Kung related daw ito sa plano ng Itarim ay kailangan niya itong mapigilan, subalit wala raw siyang lakas ngayon upang talunin si Brookie. Nagkaroon ng panibagong quest si Suho kung saan kailangan niyang maging kakampi ang 7 pang descendant ng Beast Monarch at dahil dito ay nagkaroon siya ng panibagong skill kung saan magsasanib silang dalawa ng lobo. Isang malakas na liwanag ang sumakop sa paligid at nasabi ni Bero na nagkakaroon ng ibang karanasan si Suho kung ikukumpara kay Jinwoo, pero wika ni Brookie na kahit hindi niya alam ang nangyayari ay wag daw asahan ni Suho na wala siyang gagawin at tatayo na lamang. Sa pagsuntok ni Brookie ay sobrang lakas ng impact ang nagawa nito sa paligid, subalit nagawa pala itong sanggahin ni Suho gamit ang isang kamay sapagkat ngayon ay nagkaroon na siya ng panibagong anyo. Dahil sa pagsalib ng lobo kay Suho ay nagkaroon sila ng panibagong lakas, habang sa isip ni Brookie na ngayon naman daw ay hinigop ni Suho ang descendant ng Beast Monarch. Habang umiiwas ay nararamdaman daw ni Suho na magaan ang kanyang katawan at mas tumaas ang kanyang pagdama dahil nararamdaman niya ang bawat pagkilos ni Brookie para hindi siya mapahamak. Ngayon ay nagawa niya ng masipa ng solid ang baba ni Brookie, habang sa isip ni Brookie na ito na raw ba yung bulate na binubugbog niya lamang kanina, subalit sa paghahangad ni Brookie nang hindi matalo ay binigyan siya ng lakas ng kristal na galing sa Itarim. Kung matatalo daw siya ngayon ay mawawala na ang lahat sa kanya at napansin ni Bero na mas lumakas ang mana ni Brookie at sinabi ng halimaw na hindi niya alam ang ginawa ni Suho, pero isang bagay daw ang kanyang sisiguraduhin na hindi siya matatalo sa isang tao na katulad ng bida. Sa huli daw ang pinagkaiba ng kanilang lakas ay depende kung saan silang lahi nagmula at sisihin daw ni Suho ang kanyang pagiging tao na isang mahinang lahi at dito ay nagkatama ng kanilang mga kamao. Subalit nagawa ni Suho na mapinsala ang kamao ni Brookie dahil ngayon ay may panibagong skill na namang natutunan ng ating bida na madadagdagan ng kanyang damage sa oras na siya ay makipagsuntukan sa kalaban. Wika ni Bero na sino daw ba si Brookie para banggitin ang tungkol sa kanilang species sa harap ni Suho dahil wala daw lahi ang mas tataas sa lahi ng Shadow Monarch. Nang malaman ito ni Brookie ay sobra siyang nagulat dahil ang bata daw pala na kanyang kalaban ay anak pala ni Jinwoo at sa pagtama ng sipa ni Suho sa kanyang mukha ay naipalkat talaga siya ng sobra sa lupa. Pagkatapos noon ay bumalik na si Suho sa dating niyang anyo habang ang lobo ay lumapit naman kay Brookie, samantalang si Brookie ay patuloy na sinasabi na kailangan niyang maging malakas. Inilaan ng lobo si Brookie sa mga oras na to at nawasak na din ang epekto ng Itarim sa kanya at natatandaan na raw niya ang rason kung bakit gusto niyang lumakas sapagkat nagagalit daw siya sa kanyang sarili dahil hindi niya nagawang protektahan ang dating Beast Monarch. Sa pagkamatay ni Brookie ay nag-level up na muli si Suho ng 2 beses at ano kaya ang gagawin niya laban sa mga Itarim.